Good morning po, Madam Vice President. Sa latest Pulse Asia survey, 69% or roughly 7 out of 10 Filipinos ay dissatisfied or critical of the government's anti-graft and corruption campaign. Nakalagay po ninyo, ano ang inyong view? Ano po inyong bakit kaya? Dahil po kasi unang-una mabagal yung action ng Office of the President sa corruption. Puro lang po salita ang ginagamit. Kung nakikita po ninyo, noong 2024, nagsabi na po ako na may problema sa budget dahil ang budget ay hinahawakan ng 2 tao lang. At totoo po yun. Wala na pong nangyayaring by cap. Dahil pinag-uusapan na lang yun at pinag-hati-hatian. Pero wala siyang ginawa. Wala man lang siyang sinabi. Wala siyang komento. Tapos, nagkaroon ng SONA na palagay ko gusto nilang magpapogi ba sa taong bayan, sa nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Palagay ko gusto nilang magpapogi, nagsabi na mahiya naman kayo, hindi nila naisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na rin yung sinabi ko na ang korupsyon na ang nagiging dahilan sa pinsala, sa mga pagbaha, sa perwisyo sa mga tao. At nakikita natin na walang action at walang ginagawa. Meron lang investigasyon, pero palagay ko ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na itong mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga korupsyon sa loob ng House of Representatives. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget Pag pumirma ka po ng budget at sinabi po niya, binasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita mo yung insertion. Pero wala kang ginawa. Wala kang at all man lang sinabi sa taong bayan na aalisin ko ito dito sa 2025 budget dahil insertion ito ng mga senador, insertion ito ng mga members of the House of Representatives. Wala po siyang ginawa. Yun po yung galit ng mga tao. Hindi po niya pwedeng masabi na politika ito dahil hindi po siya kandidato kailanman sa darating na mga eleksyon. Siguro kandidato ng congressman sa Ilocos Norte, pero napakaliit na nun Hindi na siya makakatakbo bilang presidente. Maliban na lang kung itutuloy at ipipilit nila yung charter change nila. So, ibig sabihin, hindi ito politika. Ito yung panghihingi ng mga tao sa kailangan mong gawin bilang Pangulo. Good morning, Your Excellency. Joseph Bacani po ng Radio Pangasinan. Ma'am, how do you assess the ongoing investigation so far of the ICI? Unang-una, sir, hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman nun Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila-sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build-up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niyang magbukas ng ICI, ng komisyon
bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ko, at sa basa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niya magbukas ng ICI. Tapos, syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI. In fact, meron na nga umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung investigasyon. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-contra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon, merong lumabas na commission report. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Last question. Good morning po, ma'am. Bansang talo po ng Energy FM Dagupan. Napakita ko din na kanina ombudsman, ma'am, madalawan tayo may bago tayong ombudsman pinag-uusapan tungkol sa salin. Any comments? Opo. Sa usaping salin naman po, hindi ko po alam kung bakit meron silang orders na ano ba yun? Pwede nang kunin ang salin. Dati pa naman po pwede kunin ang salin eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, pahingi ng salin ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salin ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung salin ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng salin ko. So, hindi ko alam kung ano yung show nila, kung bakit kailangan pa nilang sabihin, ngayon, pwede nang kunin ng salin. Tagal na po pwede kunin yan. Pinag-aaralan ko po kung bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na pwede nang kunin ng salin. At sigurado ako meron na naman yung dahilan. May motibo. Okay, that's it, ma'am, for the questions.